Lunes, Miyerkules, Huwebes na pala, ang bilis no. January 30 na ngayon, end of the month. Ilang araw na lang pala. Next naman, second month na naman ang no, 2025. Bilis lang ng panahon. Kaya ngayon, ang aga ko, di ba? Aga ko ngayon dahil alam nyo naman sa Pampanga, medyo traffic pagdating sa Porac. Kailangan you need to double grind, need to work hard more than enough. Kung traffic, edi mas agahan mo, di ba? Agahan natin para hindi gaanong traffic. Dahil ang hirap pagka inabutan ka ng 9 AM or 10 ganyan sa Porac, ang traffic na. Kaya inaagahan ko. So we'll find out kung effective ba yung pag-aga natin, kung malilesen yung traffic. Pagas muna ako. Hindi naman siya ganun kalakas sa gas. So 3 na naabot nun. 5 liters din. 2.5 kasi So halos kumukonsumo ako ng average 35 or 30 kilometers per liter. Gugutom na ako. Mag-drive thru na lang ako. Parang ang sarap mag-burger pag umaga no? Burger, mga tinapay lang. Mga small meal na pagkakinain mo pang diinan din, hindi ka manghihina. Actually umalis ako 5:30 na So tingnan natin kung anong oras ako makakarating doon. Pansin lang ako dito sa Hermosa. Alam niyo yung mga high school dito, ang aga ng pasok nila. Ewan ko may mga nakikita na kasi yung estudyante, pasok nila pang madaling araw no. Parang sila nagtatrabaho kung ganun. Alam niyo kasi dito sa Ecozone dati ganito naman din yung biyahe ko madaling araw mapasok na ako dati nun. Last na tagal-tagal na rin. Talagang halos yung sidewalk na yon puno ng tao. Pag madaling araw, lalo anong oras ba? 6 to 2, bali 5 AM. Dami ng tao nun. 5:45 kasi kailangan ka na mag-in. Yun yung takbo ng buhay nung dati no. Kasi hindi lang ako nagsettle sa ganong tumataas kasi yung bayarin, sahod, mga bilihin. Kailangan mag-iba yung grind mo, diba? Kung dati nasa minimum wage or sa tamang pasahod ng gobyerno ka, tawag nila dun minimum wage provincial rate pa nga kasi nasa probinsya tayo. Kailangan ibahin mo yung grind mo talaga kapag may gusto ko rin nabutin na bagong level no. Hindi naman tayo pwede maging stagnant lang sa kung ano yung current situation mo before. Kung ano yung current situation mo ngayon, tapos you have bigger plans in the future, hindi ka pwede maging stagnant kailangan may gawin kang kakaiba Yan, dito na ako sa Layak. Wala yung hatak ng motor ewan ko bakit. Mabigat lang kasi. Ang bigat ko ngayon, dami kong dala, tapos mas marami ang kinarga kong gas ngayon. Hindi naman kasi ako nagkakarga ng full tank madalas kasi bibigat yung motor. Biro mo sa motor mo nasa 100 plus kilograms to, tapos kakargahan mo pa ng full tank no. Ang ganda kasi kalahati lang napupuno, mo lang kalahati lang ganyan. 4 liters at least, hindi ka matirigan from point A to point B. Tansyahan na lang ba kasi kawawa yung motor. Imbis na maximize mo yung potential niya, kasi malayo yung biyahe natin, diba? Lang naman kailangan nalagaan din natin yung motor. Ang plano ko nga nito, pag tagal-tagal, it's either gumawa ng may higher displacement para mapag-expressway na ako, tapos
O kaya magkuha na lang ako ng automatic transmission na ano, ng motor din. Yung mga Mio gano'n, di ba? Yung mga basta hindi, yung mga automatic hindi na kina-clutch. Kaya tingnan nyo yung gloves ko ngayon, no? Yung malambot to kaysa sa ano, kaysa sa pangkanan ko. Ito kasi sakit sa daliri nito. Ito, may mga rubber siya na matigas eh. So hindi siya hindi siya advisable for 100% safety ng kamay mo. Pero sa comfort tsaka sa flexibility, maganda yung ganitong gloves lang, no? Lalo sa kaliwa lang naman. Tamang tama, buti nga nakikita ko to, no? Ayan, mamaya na lang guys. Sa may mahabang tulay, ito yung pinaka-paboritong part ng daan na to. Pinaka-paborito kong part ng daanan papunta Pampanga, Paporac, no? Ang haba ng tulay na to. Nasa 30 minutes na yung biyahe ko, no? Oo, I'm faster than usual, no? Kahit pa paano naman, mas mabilis ng kaunti kaysa nung alas 8 ko bumiyahe nun. Talagang traffic, boy. Pasok, boy. Kapag ganyan, huwag nyo papasukan sa loob, no? Kasi mahaba yan. Pwede kang kainin yan sa loob, oh. Yan ako gaya nun, diba? May tirada na lang nga lang anin. Pag naggalangan yung truck doon, yari siya. So risky yun, ha. Magandang diskarte yun para makapagmadali. Pero that's too risky. Mahaba yan, pwede kang kainin kasi nyan biglaan. Pwede may outbalance ka, diba? So yung potential na risk dapat tansyado mo din. Ang kukulit kasi one way lang dito eh. Bakit may mga kumakabila din? Saka kumuha ng ganyan, diba? Straight, walang siguradong risk. Sigurado walang risk. Ganoon na. Layo, ah. Tatlong yung burger. Solo, oh. Ayun lang, walang drinks, no? Burger lang ang ba. Kakaibang nangyari kanina dito sa motor. Nung umarangkada ako, tinetest ko yung, alam niyo pag nagla-launch control ka. Ginanon ko kasi bago ko umalis kanina. Tapos parang bumagal yung hatak. Kailangan ko na talagang bumisita sa mga tropang mekaniko. Yan yung pag-uwi ko, guys. Hanap lang tayong matitigilan mamaya. Yung may mga magagandang tanawin. Sasaka ko kakain. Maliwanag na pala. Dito na tayo sa bundok ng Spalto. Liwanag na, ganda na ng panahon. Oras na ba? 6:29. Yup, tuloy-tuloy tayo. Ganda ng daan dito. Finish. Gutom na talaga ako. Gusto ko na kumain pero I can't feel na ano kasi oras eh. Baka abutin na naman ako ng traffic doon sa Porac na yun, yung may police station. Uy, grabe yung pina talaga dito kapag alam mong nagbabuy time ka na. Hindi ka lang tumatravel na hindi ka lang bumabiyahe ng basta-basta. Iba na yung ano eh, diskarte sa pagdadrive. Kahit mga ganyang singit lang, oh, dadali mo na eh. Dati takot ka pa sikitan yan eh. Pag talaga sanay ka na, ano, tagal ka na nagmumotor. Nag-open na ako ng maps dito. Though familiar ako sa lugar, nag-maps pa din ako, ha. Ganun talaga, hindi naman kasi sa lahat ng oras yung muscle memory natin is effective. Kasi minsan baka may ginagawang daan, di ba?
Hindi pa naman natin kabisado lahat ng pasikat-sikat dito eh. Kaya ay kailangan ko pa rin ng maps. Yun, wala gaano traffic kasi nung nakaraan pagdating dito sa part na to sobrang traffic na talaga, grabe. Yung bumper to bumper na halos. Yung halos 1 second lang yung pagitan ng mga sasakyan. Ayan oh, ganyan. Tinding traffic guys. Yan. Ayan. Oh, dito lagi yan. Villa Emilia. Kasi may crossing dito. Doon sa harap, mayroon din. Sunod-sunod yung crossing. Kaya, traffic oh. Maganda yata dyan, lagyan na lang yung stoplight no? Ang countermeasure lang naman, it's either stoplight o overpass to, mga tumatawid. O alternative route. For example, imbis na crossing may mga daan na yung paligid pa ganun. Grabe, traffic na dito. Kahit ano palang oras dito. Walang pinipiling oras. Baka hindi lang traffic dito pag madaling araw yung mga alas 3. Ayan, mga busy place talaga itong lugar na to. Pati nga yung nakabike na traffic ano ito? Lakas ang busina ko Ito yung diskarte dito guys kaso napaka risky. Not advisable as always. Dami tumatawid. Grabe, maasa talaga yung sharpness ng utak mo dito utak, katawan, paa, kamay, daliri, lahat. What if sa Manila pa mas matindi dyan. Ang inaiba lang yung mga class S na kamote nandun talaga halo sa Pasig pangis niya ito alam niyo yung mga HD3 na siniset up. HD3 ba to? Yamaha RTX yata yan. Ang bango ng ganyan pag nalikuran mo. Kung motorcycle enthusiast ka, mababanguhan ka sa amoy niyan Ay Yamaha, RTX nga yata yan. Mababanguhan ka sa amoy ng mga usok ng ganyan. Mamimiss mo yung old school na motor yung mga low displacement pero ang ganda-ganda tingnan. Tapos medyo classic siya na alam mo yun, basta parang nagbabalik ka sa Tito era, tipong 2 stroke lang sapat na pang araw-araw. Tingnan mo naman, ano lang ngayon 2025, naglipa na yan ng 2000 buhay pa hanggang ngayon, napakatibay matik to hanggang dun sa may flyover. All you have to do is relax, don't panic, it's organic. Yung our route is we need to go straight before we took the left, but today we're gonna go straight up. I'm 26 kilometers away. On the next stop, what do we have here? Grabe, medyo ngawit ng konti, parang sa balanga lang alam niyo yung sa may likod ng Robinson, parang ganito yung vibe konti na lang, konting tiis na lang, boys and girls. Dito nga rin pala yung daan papunta sa ay tangina, tanda ako yung dati yun, pukin na dito ako na aksidente. Yung gamit ko pa yun, Rider 150 na carb. Tangina, saan nga ba yun? Sa may tapat ng Sutherland yun saan ba? Tangina, dito yun ayan basta doon sa tapat ng Sutherland, dun yun. Bobo yun may naka-Mio ba yun? Ano ba yung motor yun? Puta, pa parking na lang ako, binangga niya pa ako parking area, ang bilis-bilis niya. Putas yung makina ko nun yung pangkanan, yung panggilid na yung cover, butas
Tangay na, tas ayaw na umandar. Buti ka mo nun, may dala akong ano, ang tawag doon, kumbaga sa astronaut meron silang duct tape. Ako ang dala ko nun Armac na kulay itim na tape, yung fire retardant na ano, fire resistant na tape. Tinakpang ko lang nun eh, tapos gumana ulit, umandar. Tagas yung langis talaga nun eh. Yung cover ng clutch lining, dun siya na ano, dun siya nabutas, tumama yung fork niya. But dito, I don't know why. Nagkataon lang yung appointment natin eh malapit dito eh. Isang oras pa naman. So habang nag-aantay, lakad-lakad tayo pag umaga dito. Money exchange, no? Korean. Mukhang maganda maglakad-lakad dito pag gabi, no? Madaming ilaw. Init dito. Uwi na din ako. No, sa din ako natapos, no? 12. Galing pala tayo ng walking street, no? Hindi naman tayo. Sa baka iniisip nyo na gano'n ako dun, ano? Hindi naman, naglakad lang tayo dun. Walking street nga eh. Hindi tayo tumambay dun, no? Uminom. Kamay yung mga yun, nagmamadali po. Aabutin din nila yung red light. Mga bobo! Beating the red light. No, hindi nyo kaya. Kaya pala parang wala siyang hatak. Kaya pala hindi na kumakuha ng top speed. Nakasagad na pala itong ano ko sa choke. Tama nga yung diagnostics natin kanina. Akala ko tuloy kailangan ko na magpalit ng clutch lining eh, oh. Kailangan lang pala ikpitan yan. Sa mga Z200, naka Z200 alam nila. 25 ng tanghali. Grabe, sobrang init. Kung ano yung lamig sa umaga, ganun yung init ng ano, pag tanghali. Grabe. Tagal din tayo hindi nakabiyahe ng ganitong oras eh, na yung mga ganitong oras tulog tayo eh. Pero ngayon biyahe tayo. Okay naman yung naging progress natin ngayon eh, 100% success. Very well. Magtutuloy-tuloy na yung adventure natin. Ang susunod kong isa-isahin na magandang galaan ay Tarlac. Yan guys, Tarlac, maraming falls dyan. Sa mga taga Tarlac dyan, sino makapanood na ito, marami tayong nakilala ngayon na mga taga Tarlac, Pampanga, at mga ibang lahi. Ang dami nating nakita mga ibang lahi doon sa walking street na yun, ano. O sa mga susunod na episode na ito, mas kapanapanabik, more adventures to come. Since nasa city naman na tayo, nasa urban, mas madali na tayong makakapag back and forth sa mga galaan, ano. Nasa may sentro tayo eh, may papuntang Tarlac, butas to papuntang Zambales, butas to papunta ng Subic, pa Manila. Kailangan na lang natin mag-upgrade ng konti na motor, no? At least 400 cylindrical cylinder para expressway legal tayo. Just follow the Google Maps kasi na lang dito tayo sinasuggest ng map, no? Presko yung ambience dito ng daan, sana ganyan lagi, no? Kasi pagdating mo dun sa Clark, talagang ang init dun, sobra. Ang una pala nating goal pagka nandito na tayo sa Pampanga is to enter the racetrack, ano. Ayun agad, tansya ko we can set that by the next month. Pwede na yun kasi malapit na rin ma-release yung ating ano, license, ang racing license. So you guys gonna see me on the racetrack how I paano tayo mga mote sa racetrack, hindi sa public road, ano. Do may mga racing may fee ang pasok sa racetrack, tapos yung motor kailangan makondisyon ko to bago pumasok doon, no. Pero sana may mga kaibigan na magpahiram ng motor na babalay natin, attract natin yan. May mga tropa tayo doon, sana mapahiram tayo at least mga 200cc pataas, mga ganun, or mga underbone category.
Yun ang next goal. Bibiglayin ko na lang kayo pag nangyari na yun. Iba-vlog na lang natin agad. Kaya nga nag sport bike tayo agad na basic sport bike para sanay na ako ba. Kumbaga gamuin mo na yung backbone category. Hindi ko naman masasabi na magaling ako sa race o ano. It takes time to become good at something. You just have to practice by repetition. Make mistakes makes perfect execution, hanggang sa ma-master mo yon ng tuloy-tuloy at maging craft mo na, maging passion, hanggang sa parang humihinga ka na lang ng hangin. Kasi pagka hindi mo ginawa yung best mo, baka mahinga mo ay utot, malanghap mo ay utot. That's the shitty thing about life, no? You're not gonna do something better or something that's inside of you. Hindi mo nalalabas yung potential mo. May stuck up ka, magiging stagnant ka sa buhay, panay ka na lang nasa comfort zone. Ang ganda ng dinadaanan ko na to kaysa do sa ano, kung i-compare do sa Porac na animal, napaka-traffic dun. Para sa akin isa yung ano, nightmare. So ngayon nga, ito consistent ko na to. If ever back and forth ako ng Bataan, dito na ako dadaan. Medyo may konting rough road. Dito na pala ako dumaan, no? Sa may, basta yung overlooking na daan. Megadike access road. Megadike access road, tandaan natin. Maganda dito pag nung dumaan kasi kami dito, pumunta kami ng Mexico, Pampanga sa Lakeshore. Dito yun kaso paggabi na nun, kaya hindi kita yung paligid. Ganito pala itsura, no? Para ka talaga nasa expressway Mas mabilis nga dito sa ruta na to. Ano yung hatak nitong motor hindi na siya makasagad ng 115, 120, ganun. Aya! Kanina kasi may complete combustion pag dumadating na ng 115. Okay na nga. Ayun nga yung isang dahilan, no? Ang nangyari, yung choke lever nag-adjust. So sa mga naka Z200 dyan, alam nyo na kapag feel nyo na parang nawala ng hatak yung motor nyo, isa sa dahilan yung ano, yung choke cable nya na adjust, yung tornilyo dito. Kasi madalas ako mag-share ng vlog natin sa Z200 crew. Habang ito pa lang yung motor natin, dun pa lang tayo maging active, di ba? Target audience din kasi naman natin, mga kapwa natin motorista na enthusiast sa motor, mahilig mag-ride. Yan, ganda dito guys, parang nasa expressway. Kaya okay lang kahit napagod ka sa trabaho, ganyan, sa grind mo, kung uuwi ka ng ganito yung feel mo, wala na yung pagod mo. Mapipil mo na yung pagod nito pag uwi. Yung tipong kakain ka, tutulog ka na lang, wala ka na iisiping iba. Para pagising mo, recharge ka na naman, full charge ka na naman, ready ka na naman sa kinabukasan, di ba? Ilang minuto na? 20 minutes, 62 kilometers. Ang average speed ko kasi dapat, ang kapag ganito yung daan, ang travel time ko mas nalilesen ng doble. So kung sa kabila, ikukumpara natin, no? Kasi kanina nakuha ko lang siya ng isang oras lang, from Bataan to Porac, to San Fernando to Clark.
Ngayon kung dito tayo dadaan, mga ilang oras kaya, yellow lane, bawal overtake. Pagka ganyan ka yellow lane, common sense na lang kasi paliko, blind spot. Hindi mo alam, baka may mabilis na paparating sa kasalubong mo, di ba? Ma-overtake ka ng walang vision, alanganin yan bro. Pero pag ganyan naman, tirahin mo na. Opya, saan yung labas na ito? Sa Clark, Lubao na to. May rides kami. Pagka nandito na kami sa daanan na ito, nawawala na yung mga grupo, nawawala na isa-isa yung mga membro ng grupo. Ewan ko, nagsisipagkalasan na yan. Alam mo yung pagod ka na kaka-motor, kasi pauwi na kayo galing rides. For example, nung nakaraan, galing kami ng Aurora, yun, Tinggalan. Nung uwian na, nandito na kami sa lugar na to, sa daan na ito. Paala na kayo, alam nyo na yan, pauwi. Kumbaga, matanda ka na. Nagkukontakan na lang kami sa messenger na kung nakauwi na ba lahat, okay na ba. Ay, ba traffic dito? Okay, may stoplight. Kung tayong lilikod sa mga truck, mausok, masama sa kalusugan. Grabe tingnan nyo naman yung boy, ang sitwasyon dito. Puro truck yung kasabay natin ayun, basta delikado na yung ganyan pagbigyan nyo government yan pulang plaka gusto mo umisa Right na. Gusto ko na magpunta sa stoplight dahil gusto kong tanggalin yung cellphone. Maalog na kasi sa part na ito, sa daanan na ito, para may bulsa ko na siya kasi diretso na lang naman ito Lubao to Bataan na ito. May paparating na Saturday and Sunday nga pala guys, mga riders club, suggest kayo ng ride, punta tayo. So I think dito ko na rin tatapusin. Gusto ko mag-focus sa daan lang ba, kasi mainit, mahirap magsalita pag medyo pagod ka Kaya kung maabot ka sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako titigil hanggat may isang sumusuporta sa akin. Tuloy-tuloy tayo sa pag-upload, tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng contents, motovlog, kung ano yung mga nangyayaring special sa nakaganapan sa buhay natin ito So yun lang guys, continue supporting me dahil I really appreciate that. One day, balang araw one day, balang araw, sama-sama naman tayo dun sa success, diba? Sa tagumpay. Lahat naman ng bagay na ginagawa natin may mga kanya-kanyang meaning ng tagumpay yan nasa iyo na lang yan kung hanggang kailan ka titigil, diba? So hanggat hindi tayo tumitigil, tuloy-tuloy tayo magbigay ng content, kasayahan, nung nature trip, kalukuhan, at mga tips and tricks sa daan. Mga diskarte so sharing economy, kasi kahit motovlogger ako, nanonood pa din naman ako ng mga ibang content creator. Grabe si ate priority ka. Lahat kami pumreno para sa'yo, tapos let's go. Huwag na, hindi na tayo sasalita ng mga negative words na yan Ako
Kasi instead of blaming something or blaming someone else, kapag may struggle kang na nararanasan, imbis na mag-blame or mag-complain, bakit hindi ka na lang mag-adjust, diba? Ba't di ka na lang mag-relax? Control your temper. Think what matter is, I mean, ano yung big matter sa buhay? Kung i-take seriously mo ba yun? Dadamdamin mo ba yung nangyari sa'yo? O you just have to relax, take it easy, tanggapin mo yung nangyari, isipin mo yung mga susunod na gagawin. Bakit ganun na lang, di ba? Imbis na re-recall ka pa sa past, iyak-iyakan mo pa. Ito, marunong yung truck na yun, ha? Nagbibigay siya ng space. Nahanga tayo sa mga ganyan driver ng malalaking sasakyan, no? Yung mga truck. They give us opportunity to ito, taas yun, ah. Opportunity para makasingit. So yun lang guys, thank you, bye bye, have a great day sa inyo. Mainit na. Itong panahon na pag mainit, masarap ay ang mag BJ.